Hello mga kaibigan! Ang oras natin sa buong kapuluan ganap na alas 10 ng umaga mula sa FCB Pilipinas at DZAN Net Radio. Narito na Archie Jimenez and Freddy Velez, Kulog at Kidlat, ang boses ng bayan at ng mamamayan. Maasahan sa kapakipakinabang na balita at parehas na talakayan. Kulog at Kidlat! Kulog at Kidlat! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Luzon, Visayas at Mindanao, Calabarzon, Mimaropa, Metro Manila, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Davao City, Cagayan de Oro City, Cebu City, General Santos City, Malaysia, Bansang Hapon, Japan, Australia, California, Finland, at sa lahat-lahat saan man dako ng mundo, lalo na dyan sa Middle East. Ingat-ingat po tayong lahat, manalig sa dakilang may likha. Pasasaan ba't mapapagod din ang mga iyan? Babalik din sa normal ang lahat, mapayapa at masaya ang mga tao sa kapaligiran. Okay, katropang kulog, bumati ka sa ating mga taga-subaybay. Isama mo na rin ang mga inaakala nating tunay na kaibigan. Alright, magandang umaga, Bansang Pilipinas. Lahing kayo manggi mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo. Magandang umaga po sa lahat ng aming mga kaibigan. Magandang umaga, mga kamag-anak. Magandang umaga, mga mahal sa buhay. Magandang umaga sa lahat ng mga magnanakaw. Magandang umaga din po. At sa lahat ng mga kaibigan na hindi naman pala totoong kaibigan, magandang welcome po sa palatuntunan Kulog at Kidlat, ang palatuntunan hiniling. Kaya po muling nagbalik tambalan ang Kulog at Kidlat dahil po sa kahilingan ng ating mga kababayan na uhaw sa tunay, mga totohanan, makabuluhan at kapakipakinabang ng mga impormasyong hindi nila nadidinig sa iba. Ito lamang po ang Kulog at Kidlat, ang inyong maaasahan sa tunay na paghatid ng mga balita at impormasyon na kapakipakinabang. Good morning, Philippines! Good morning, Paring Reggie. Good morning, aking Archie. Uy, good morning sa aking pinsan dyan sa Kalumpit, Bulacan. Yan, nasa ano siya, nasa PIHATCO. Yan, sa Tourism Office. Oy, magandang morning sa iyo. Magandang pinsan ko, si Dory del Rosario. Okay. Yahoo! Barigoy! Tiba-tiba na naman, katropang kulog ang mga mapagsamantala ngayon dahil tuloy-tuloy ang pagtaas ng krudo at ang pangunahing bilihin, yahoo! Mga hoarders at smugglers ng bigas at gulay at ng produktong langis. Oy! Kumusta na kayo? Nako naman talaga. Nako, maraming pagsamantala ngayon na katropang kulog. Na alam mo ba rin na ngayon jackpot na rin yung mga malalaking negosyante na yan. Lalo na yung may mga warehouse. May mga, diba? Yung mga imbakan ng mga gasolina, ng langis. Mga tao na yan. Dahil kayang-kaya nila ngayon itaas ng gusto ang presyo nila ng kanilang mga produkto. Ganyan din ang mga pangunahing mga bilihin. Yung mga may malaking warehouse
Yan po, mga kaibigan, mga babae, nabili nila yan sa magkakalaga. Pero sa pagkakataon nito, ikipenta na hindi lapot na yan. Sa mataas na halaga, sasabihin nila, ang kanilang isang kalang yung gila, mga taraktado. Talaga, grabe. Oo, talaga. Pero bago tayo dumako sa mga nakakaaray na mga balita at talakayan, bigyan muna natin ng pansin itong isang magandang balita, katropang kulog. Gaya Renya, yan Garayenya, Tiganor sa Garay kasi. Garayenya, hinirang bilang natatanging babae sa gawad medalyang ginto 2026. Tunay ngang maaaring maging matamis ang mga pangalawang pagkakataon para sa mga taong may tiyaga, of course, matapos masungkit ni Mariel Lynn P. Biazon, nominado bilang natatanging babae noong 2025. Ang titulo para sa edisyon ngayong taon ng Gawad Medalyang Ginto na ginanap noong Lunes, March 9, sa The Pavilion Yes ng Bulacan Convention Center sa lungsod ng Malolo City. Nauna nang ginawaran ng parangal si Biazon bilang matagumpay na babaeng mangangalakal 2023 at sumali sa kategoryang natatanging babae noong nakarang taon. Ngunit hindi pinalad sa unang subok. Anya sa kanyang talumpati na naging karanasan niyang ito humugot ng lakas upang ipakita sa mga tao na walang sinuman ang nagtatagumpay ng hindi sumusubok. Yan, di ba? Tama naman yun. Katropang kulog, di ba? Tama. Ayan. Kailangan kapag nadapa ka, bangon, 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 bangon ang bangon, bangon. Subok ng subok, subok ng subok. Oh, di ba? Sabi nga nila, yung tuya dapat subukan. Oo. Ito pa isang magandang balita, pare. Ah. Kamakailan, Lunes. Lunes. Nagkapalad tayo na makapanayang natin si Malolo City Mayor Attorney Christian Natividad. Yan. Ito sa sitwasyon, no? Yung digmaan na nagaganap o yung sigalot na nagaganap dyan sa Middle East. At natin kay Mayor ang tungkol dito sa ating mga kababayan na ang kanilang mga kamag-anak ay nasa Middle East, yung mga OFW. Kung ano ang hakbangin ng kanyang tanggapan para masuportahan o matulungan yung pamilya ng mga OFW dito sa lungsod ng Malolos. Wala pare. Maganda din ng mayor. Pala ng mga alista na sa kanila yung mga pamilya ng mga OFWs. Nakahanda na ang kanyang pamahalaan para bigyan ng ayuda o tulong. Hindi lamang pare, hindi lamang mga groceries, kundi meron pang a certain amount, no? Na kanyang pamahalaan. At bilang katunayan daw, ay meron na silang may pito na silang pamilya ng OFW na nakanilang ng matulungan. Diba? Maganda yun. Aksyon ng isang nanunungkulan sa pamahalaan, yung patuloy na tinitignan ang kalagayan ng kanyang mga nasasakupan. Katulad ng OFWs, pamilya ng OFWs, kasi katwiran ni Mayor, sigurado hindi makapagpapadala ng tama yun, Kaya yun ang kanyang naisip. Naisip niya na rin. Ganun ang kanyang hakbang na ginawa.
para sa kanyang mga nasasakupang pamilya ng OFWs. Bihira na ang ganyang klase ng pananaw o pag-iisip ng isang nanunungkulan, pare. Yes, oo. Dapat lang, ganun. Kaya maganda naman talaga ang ano ni Mayor Christian Natividad dyan sa Malolos City. Talagang siya nga mismo daw ang talagang pumupunta doon sa mga tao. Para bang ako ba nung araw, kapag alam kong nangangailangan ng tulong na yung isang tao na yun, pinupuntahan ko talaga sa bahay. Ganun dapat talaga, oo. At kanya pang panawagan, pare, na kung maganda yung mga pamilya ng mga OFWs, magpa-certified na ikaw ay anak nga o pamilya nga ng OFW. OFW, okay, oo. Dapat naman, oo. O pwede kayong dumiretso daw sa kanyang tanggapan o di kaya sa CSWD o sa Social Welfare Development Department. Oo. Kayo pwede pumunta kung wala siya. Yan. Oo. 24 hours na serbisyo publiko yan. Walang tigil hanggat nagaganap ang hindi magandang pagkakaunawaan sa Middle East o may digmaan. Patuloy. Tuloy-tuloy yung gagawin niyang pagtulong. Pare. Walang katapusan yan. Kung hindi matatapos yung gera sa Middle East, tuloy-tuloy pa rin ang isasagawa. Ganon, oo. Dapat lang. Talagang aktibo ang hakbang na ginagawa ni Mayor Natividad na yan. Katrobang kulog sa lungsod ng Malolos. Dahil isa yan sa para matugunan ang mga ang patuloy na hamon sa ekonomiya. Yan. Yan, tama yan, oo. Naging ang mga toda, mga tricycle drivers, no? Yung mga namamasada, hinahanapan din nila ng kung ano ang magagawa ng kanyang pamahalaan lungsod para matulungan ng mga ito. Maliban pa sa mga ipamamahagi nilang mga ayuda. Tama. Transport groups. Talagang masasabi natin iba ang klase o iba ang pamamaraan ng paglilingkod ni Malolos City Mayor Attorney Christian Natividad dyan sa lungsod ng Malolos. Talagang totoong lingkod bayan. Diba? Yun, oo. Tama rin yun. Tama, oo. Tama naman talaga. Tsaka talagang kabilang, yung mga ginagawa niya dyan ay kabilang na rin sa pagpapatupad ata sa 4 na araw na linggo na trabaho. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi pa lang trabaho sa 4 na araw. Kasi, di ba, 4 na araw na lang ang pasok ngayon. Yun. Oo. Tama naman yun para mabawasan ang gastos. Oo. Meron din siya dyan, pare, programa. Oo. Ng break time. Patay lahat ng aircon. Oo, hindi sila mag-aircon doon sa City Hall. Yun. Ayun, parang na sila, parang ginagawa nila yung Earth Hour na. Talagang energy savings ang ginagawa nila. Ito ni Mayor noon, nung amin siyang makapanayan. Kaya, sabi nga niya, pero merong lugar na dapat talaga na merong aircon, hinahayaan namin yan dahil kailangan yun. Pero ibang departamento, pagdating ng break time, patay lahat ang aircon. Kaya, napakagandang hakbangin. Ayun, oo. Meron pa, pare. May nagtanong kay Mayor. Paano yung kandidato?
Ha? Yung sa Huh? politika, sabi gano'n, tatakbo ba kayong gobernador? Oh. Ayun, oo. Yung pagdating ni Vice Gov Alex sa pagbisita sa kanya, ano daw ba yun? Naku po, natatawa na lang si Mayor. Ang sabi niya, Ah. yung ba naman ipagkakait ninyo sa akin na ako'y dalawin ng Vice Governor ng ating lalawigan. Na maaga pa yung maaga pa ang halalan ngayon para mapag-usapan. Sabi nga ni Mayor, aba kailan lang, parang 7 months pa lang tayo ano sa election. Ha? Oo, Layo pa ng election. malayo pa. Okay, tutuloy natin yan mamaya. Katropa nga kulog Ang oras natin sa buong kapuluan, ganap na 16 na minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Magkape-kape muna tayo pare, kape muna. Medyo maano yung tiyan ko Kita-kita ko nga yung lalagyan mo ng kape. Kape muna tayo. Okay, bago tayo magpatuloy sa ilan munang patalastas mula sa ating himpilan. Okay, ladies and gentlemen, Malolos is a new hotspot. Welcome to Chara, Filipino-Italian cuisine, where great food, crafted cocktails, and good music come together. Dine with us day and vibe with us by night. Yahoo! From affordable plate to signature drinks and DJ nights. This is your new go-to spot in the city of Malolos at the Vista Mall. Ground level Sabor curated cuisine from 4 p.m. to 9 p.m. Tiara na! Tiara na! Tiara na! Lagi! Okay. Isa pa. And for Tampere, Finland. Yahoo! Meron na tayong mga malalaking happenings doon, mga katropa at kababayan. Something big is coming for food lovers, missing the taste of home, or curious to try something new. E&G ASEAN Grocery is opening soon, bringing authentic flavors from Asia and international cuisines right in Tampere, Finland. Yon. Maraming salamat Chopel Santos, bro Chopel Santos. Good morning. Okay. Sinipon ako pare Bigla ako sinipon. Ang lamig-lamig kasi dito sa amin Nag-i-snow yata dyan Parang nag-i-snow Nako. Ang background ko, berde-berde. Maganda dyan, Ano dyan, puro parang pag nakakita kasi ako ng berde, parang bang ang sarap kumain ng gulay. Napakasarap siguro. Kailangan ang katawan ng tao ngayon, gulay talaga. Kaya lang kapag kain ng gulay dapat, ang gulay na lalo na nabibili natin sa palengke, dapat po, bago na iluto yan, ibabad po muna natin yan. No? Lagyan po kasi yung tubig para yung mga chemical na tatanggal. Para sa mga gulay na binili natin, matanggal. Basta iluluto agad nang hindi inugasan o ibinababad. Hindi, kaya pa talaga, babad mo na sa tubig na may asin. Ganun ako pare pag naghugas ng gulay binabad ko na sa tubig na may asin. Pagkaraan ng kalahating oras o isang oras yon, saka ko ngayon babanlawan. Saka ka palang lulutuin, sigurado ka na malinis ang gulay mo. Ganon. Dahil sa ngayon po, ang mga pananim, lahat ng uri ng pananim, kung hindi kayo ang may patanim na yan,
Abay, sigurado may mga chemicals na pinamili. Yun, siyempre. May mga sprayan, may mga inisprayan. Tapos yung mga prutas naman, mga ini-injectionan. Oh. Yung mga saging na galing sa bundok nakabaon sa tubig yan. Binabaon nila muna sa para nako, ewan ko, maraming mga paraan ng mga mandarayang mga natin, mga magsasaka minsan kasi. Kaya kaya mas maganda talaga yung pag meron kang bakanting lote, tamnan mo ng gulay. Magtanim ka ng prutas. Ganun lang. Mag-alaga ka ng hayop. Oo, mag-alaga ka. Madali naman lalo manok, madaling mag-alaga ng manok Bumili ka lang Pare, Hmm? mag-alaga ka ng hayop, pero huwag kang kukuha sa Senado saka sa Kongreso. Maraming hayop doon. Talaga nako. Dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, nananawagan ang Transport Group na Liga ng Transportation at Operator sa Pilipinas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na gawing 15 ang minimum pasahe sa jeep mula sa kasalukuyang 13. Ganun? Nako, sa bagay, malaking bagay din tong 2 pisong itataas, Alam mo, totoo lang. No? Sa bagay, hindi natin sila masisisi, itong mga transport. Oo. Dahil nga umaangal din sila, lalo pa nga, ang kanilang mga sasakyan, nangangailangan din ng maintenance. Oo, totoo yun. Oo. Ayun. Pero dapat maisip din nila kalagayan ng mga riding public. Oo, lalo ng mga estudyante. Katulad nga niyan. Yung mga trabahador natin, kalimitan, mga underpaid, no? Hindi talaga nasusunod yung minimum wage law para sa ibang. Marami pong mga trabahante ngayon na hindi po naman talaga tumatanggap ng minimum wage. Diba? Oo, marami. Dami ako nakakita. Meron pa ako nakita minsan sa isang tindahan sabi ko, magkano ang sahod mo? Matagal ka na ba rito? Opo. Magkano ang sahod mo? 1.20 raw. Meron pa ba akong ganun? Tapos all around siya, titinda siya, naglilinis, nagluluto pa minsan. Katulong May bawal yun. Sabi ko. Tulad nga ng mga nag-opisina, ang sabihin, kailangan lagi presentable, di ba? Oo. Ano lang naman ang sinusweldo niyan? Ang dapat na kitain ng isang manggagawa nga para masuportahan talaga ang kanyang buong pamilya, 1,000. Kulang. Oo. Diba? Totoo yun, oo. Tatanggap ka lang ng 500. Sabihin na natin 500 isang araw. Wala yun. Parating yun. Diba? Kita mo pare, ako namamalengke kasi ito. Oo. Magdadala ako ng 1,000. Oo. Halos wala ang laman yung aking... Ano mabibili mo sa 1,000 pag pumunta ka palengke? Kung ang gagawin mo... 1 kilong isda lang at 1 kilong karne, tapos na yan. Hindi ka tulad ng mga panahon namin noon. Oo. Namin, di ba? Magkano lang ang gantang ng bigas. 10 piso, 10 sentimo, di ba? Salop-salop. Ngayon lahat kilo. May daya pa ang kiluhan. May daya ba ang kiluhan? Ako, grabe. Gano'n. Pagkatapos meron pang mabibili sa mga kamay nitong mga hindurokot na ito. No?
Sariwang-sariwa yung pinili mo. Pag supot pala niyan may isang supot lang nakahanda na pamalit. O, ganun ang nangyayari sa mga palengke. Di ba? Yung sariwa, mababalik sa kanila, yung bulok, yun ang mapupunta sa'yo. Totoo yun. Ganun ang nangyayari mga modus operandi dyan sa mga palengke. Kaya, yung mga market master naman yan, tutulog-tulog lang sa opisina yun. Oo. Ako, meron hang matagal ng uso yan, yung mga ganyan sa Avenida lang nung araw Pag bibili ka ng prutas, ikaw mismo pipiliin mo yung maganda, di ba? Tapos ano nila ngayon? Kikiluhin, bibilin mo. Tapos kukuha ng supot, ilalagay kunyari. Iba na pala yung laman ng supot, puro bulok. Kapag yung isusupot na, magkakaroon ka ng pera sa wallet mo, di ba? Sa isinusupot. Yung ginagawa nila. At meron naranasan ko yan sa Avenida. Yung pagka-ampera mo'y buo. Akala mo, ayos yung bilang nila. Ayos ang bilang. Nakikita mo kasi, tama Tama na yun, nakatiklop pala yung... Nakatiklop. Ganon. Talagang maraming mandaraya nung araw pa man na ganyan sa Avenida. Talagang marami akong nahuli nung araw dyan sa Avenida. Hanggang ngayon. At saka yung pati yung mga bata nung araw, ganon, pag nakasalubong, pag nakita na medyo makapal, minasilip pa may pera sa bulsa mo. Pipitsarahan ka ngayon, di ba ikaw yung nambugbog sa akin? Sasabihin mo, hindi po. Hindi ako yun. Hindi ba ikaw yun? Sige, palis ka na. Nakuha na yung pera mo sa bulsa. Ang daming mga kalokohan ng araw. Diyan naman sa farmers. Diyan sa farmers, yung mga susunod-sunod. Agawan sa pasahero, di ba? Sa farmers ng araw. Pagdating sa farmers, agawan ng pasahero. So, may nakasunod naman. Yun, tagabukas ng bag. Kukunin na yung mo. Ganyan, pare. Ang daming mga kalokohan. Pero ngayon, wala na yata yung ngayon doon. Wala na kasi mga yung mga terminal na wala na. Dahil na sila, regulated na. Grabe. Nako. Yun nga ang isang problema. Ang nagpapahirap sa atin talaga dito sa ating bansa ay ang mapagsamantala. Yung mapagsamantala. Mga mandarambong. Yun ang nagpapahirap sa atin dito. Ang hindi susundo, ang hindi pagkakaisa dahil sa politika. Yan, isa pa yan. Sa politika, masama yan Magkapatid nga mag-ama, nag-aaway dyan dahil sa politika na yan. Alam ka, kwenta politika, lalo na dito sa ating bansa. Nako, alam, kwenta. Di katulad nung araw naman, maganda naman ang politika. Nung araw. Mara, pagdanganan, dyan sa Kalumpit, Bulacan. Good morning. Okay, Sa totoo lang, ang politika malinis yan malinis yan. Kaya nga, sinasabi na, madalas sabihin, kailangan may political will. Di ba? Kaya kailangan yan. Malinis yan. Kung malinis yung pagkatao nung papasok sa politika. Kung malinis, Kaya lang dumudumi ang politika dahil sa mga taong pumapasok. Yun ang mga
yun ang mga demonyo. Oo. Yun. Yun. Ang hangarin ay yung mga pansarili lang nilang kapakinabangan. Yun ang Yun. Oo. hindi katulad ni Malolo Sito Mayor Atty. Christian Natividad. Oo. Siya tungkol sa politika. At magpahinga muna tayo dyan sa politika. Oo. Talagang ganyan, oo. pitong buwan pa lang tayo na tatapos sa eleksyon, mag-eleksyon na naman. Eleksyon na naman ang pinag-uusapan. Nako. Oh, ganyan talaga. Ang dapat nating isipin ngayon, kung ano ang magagawa natin dito sa ating mga kababayan na naaapektuhan ngayon ng mga pagtaas ng presyo dahil sa kaguluhan sa Middle East. Yes. Oo, yun ang dapat. Okay, tuloy natin yan mamaya, katropang kulog, ha? Ang oras natin sa buong kapuluan ay ganap na 31 minutos makalipas ang ika-10 ng umaga. At syempre, bago tayo magpatuloy, isa munang patalastat. Ladies and gentlemen, Malolo says new hotspot. Welcome to Chara Filipino-Italian Cuisine, where great food crafted, cocktails and good music come together. Dine with us by day and vibe with us by night. From affordable plates to signature drinks and DJ nights, this is your new go-to spot in the city of Malolos at the Vista Mall Ground Level 1. Sabor curated cuisine from 4 p.m. to 9 p.m. Tiyara na! Tiyara na! Tiyara na kasi! Thank you! And of course, dyan naman sa Tampere, Finland, something big is coming for food lovers. Missing the taste of home? Or curious to try something new? E&G ASEAN Grocery is opening soon, bringing authentic flavors from Asia and international cuisines right in Tampere, Finland. Okay. Hoy, pare Goy, madalas ka bang mamulikat? Tanong ko lang. Pulikat? Oo. Oo, mula kamay hanggang paa. Talaga? Uminom ka pare na uminom ng tubig. Baka kulang ka sa tubig. Kasi kailangan natin talaga, tayo pare, lalo na tayo, mga batang-bata na, kailangan natin uminom ng tubig. Kailangan 8 hanggang 12 baso araw-araw. Pagising sa umaga, ako 2 basong tubig. Pagka-almusal, 2 basong tubig, di 4 na yon. Pag nagmerienda ako, 2 basong tubig, 6 na baso na yun, di ba? Merienda pa lang sa umaga yun. Paano sa tanghali pa, tapos merienda, tapos sa gabi, 6 uli. O, 12 baso ako. Ganun pare, kailangan yon. Kaya yung, pag sabi nga ng doktor ko, kapag kulang ka sa tubig, nako, marami kang mararanasan kapag ikaw'y nasa labas. Mamumulikat ka, bigla ka nalang pinupulikat ang paa mo, hindi ka makalakad. Dahil yan pare, kulang sa tubig. Yung para dehydration na pala yun. Yun. Ibig sabihin pare, marami ngayon ang nagkakasakit ng pulikat. Bakit? Aba, problema nga yung brand water walang tubig. Nako, yun ang nakakatakot. Pag walang tubig pare ko Ganon talaga, ganon. Nako, ano ba yan? Yung nga lagi pinapanawagan ng ating mga consumers ng brand water. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng solusyon ang problema? Nako. Sabi nga nila, ang national daw nakakaalam, ang Senado. Kaya hindi pwedeng makialam ang mga local officials dito dahil ang nakakasakot na daw dyan ang Kongreso at Senado. Kaya lang, dapat ay ang immediate action ng mga nanunukulan magbigay sila ng o sumulat sila, humingi sila ng tulong
na imbestigahan itong tribal at bakit patuloy sila sa hindi pagbibigay ng tamang serbisyo. Oh. Tuloy naman daw ang pagbabayad ng mga consumer. Kung ano yung nakalagay sa resibo, binabayaran nila. Wala daw pwedeng tumawag. Oo. Ayan. Ang sarap ng kape mo, bakit? Oo. Pare ko, 6 na barangay daw sa bayan ng Kalumpit, kinilala bilang bidang barangay sa Bulacan. Bakit kaya? Alamin kaya na alam natin to pare. Muling nagbigay karangalan sa bayan ng Kalumpit ang 6 nitong barangay matapos silang kilalanin bilang bidang barangay sa lalawigan ng Bulacan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Kamakailan, kabilang sa mga pinarangalan ang barangay Gatbuka, Pandukot, Poblasyon, San Marcos, Sabang Bayan at Santa Lucia na kabilang sa 79 na natatanging barangay mula sa kabuuang 572 barangay sa buong lalawigan ng Bulacan na kinilala dahil sa kanilang mahusay at tapat na pamamahala. Oh, congratulations! Ang alam ko sa Gatbuka, doon yung pagawaan ng mga pasok. Mga pasok. Oo, sa Gatbuka, oo. Yung mga malalaking paso na ginagamit sa halaman. Oo. Yung ginagawa. Yun ang alam ko sa Gatbuka. Oo, sa bagay, yun ang isa nga yan. Kaya nga pinagmamalaki talaga ng Kalumpit yan. Kapag isinulat mo na history ng Kalumpit, kasama talaga yung paggawa ng mga paso. Maganda yung lupa nila roon, malagkit. Oo, madikit. Malagkit. Dapat yan Dapat yung mga gagamitin yan yung mga Kasi yung sa flood control project, bakit hindi nila ginamit yun? Lulusot din. Yun nga ang ginamit pare. Yun nga ang ginamit, kaya lusot din ng tubig. Ang ginawa yung pondo para doon isinyut naman. Nakashoot na siya. Pero abangan na lang natin yan. No? Kasi meron congressman ngayon pare, for resolution na daw. Yung dalawang congressman, dahil for resolution ayon sa DOJ, pinakakasuhan na ng NBI ang congressman na ito. Malalaan natin sa susunod na kabanata kung matutuloy. Kasi alam ko, ang sabi nila medyo matibay daw itong mga congressman na ito. Hindi daw basta-basta. Abangan natin, no? Kasi mahirap mahirap kasi magtiwala na sa politiko ngayon, sa totoo lang. Kumbaga sa kailangan lang yung talagang magpakatino lang kasi sila, yung bang kontento na sila sa sweldo nila, okay na sana Okay na sana, kontento na sila sa sweldo nila. Kontento lang naman pare, kaya naman ang tao minsan na napapakapit sa patalim dahil hindi kontento sa buhay nila. Yun. Katulad kahit sino Pangulo pa pare, katulad alam naman natin, si Pangulong BBM, alam ko talaga yan, tutok na tutok ang Pangulo para lalo ngayon sa problema sa Middle East. Tutok na tutok siya pare ngayon sa paghimok ng mapayapang resolusyon na matagal ng krisis sa Middle East. Yan, di ba? Isa yan sa mga nagpapasakit sa puso ng sangkatauhan na nagdudulot ng di mabilang na pagdurusa, pare Goy. Di ba? Ganon yan. Kaya nga, kahit saan pumunta si
Pangulong BBM, ayaw ko kung nakauwi na, di ba nagpunta siya ng New York? Sa kanyang pagpunta sa New York, pare, bit-bit niya ang boses ng milyon-milyong Pilipino na umasa sa isang mundong mapayapa at malaya sa takot. Wala kang katatakutan, yung naniniwala na ang diplomasya, ang pag-uusap ang tanging daan upang matigil ang patuloy na alitan. Ganon, pare Goy. Yun nga ang problema, pare. Yun ang nakakalungkot. Oo. Ang ibang bansa, no? Ang mga leader ng ibang bansa, hinahangaan ng ating Pangulo. Ang PBBM, hinahangaan nila na ang kanyang uri ng kanyang liderato. Totoo yan. Totoo yan. Ng bansa, hinahangaan nila, gusto nilang gayahin ang ating Pero dito sa ating bansa, marami pa rin ang nakapikit ang mga mata. No? Yes. Kita ang mga magagandang nagagawa ng Pangulo, kung paano ang kanyang pagsusumikap na maibigay, maiangat ang kalagayan, ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Pero hindi nila nakikita yun. Yung nga pare, bakit nga gano'n? No? Pare, may nakapagtanong na nga sa akin dyan. Bakit daw? Sabi no, yung kaibigan kong bulag, sabi niya, Kapred, bakit pa? Ang dami na naming bulag ngayon. Bakit? Uso ba ngayon ang naging bulag? Kako, bakit? Ba't mo nasabi yan? Kasi marami nang hindi nakakita sa mga magagandang gawa ng ating mga magagaling na politiko, mga magagaling na lingkod bayan, sabi. Nagkakabulol-bulol nga, sinabi sa akin, Kako, bakit hindi mo nakikita Paano mo nalamang marami ng bulag? Kasi nararamdaman ko, bulag na lahat Lalo na yung nasa Senado at saka nasa Kongreso, parang bulag na lahat. Sabi ko, ewan ko lang. Kasi matagal na rin ko di napupunta ron Kung hindi mo sinabi, ngayon kasi lumalabo na rin mata ko nakakalungkot pare, no? Dito sa ating bansa, kita mo, may mga grupo pa rin na nagawa ng kanilang mga pagkilos, no? At ang nakalulungkot, sinasabi nila, ang magiging kalutasan daw ang problema dito sa ating bansa ay ang kanilang isinasagawang pagkilos, ang kanilang pagpoprotesta, yun daw, yung paghayag ng kanilang mga tinig sa lansangan, yun daw ang yan ay napakalaking kamalian. Diba? Totoo yun. Mali yan. Mali. Sigaw ka ng sigaw dyan, nagdudulot ka pa ng kaguluhan. Diba? Kayo ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. Samantalang po pwede naman kayong makipag-usap. Diba? Totoo yun. Dapat na pag-usapan yan. Kung gusto ninyo, humiling kayo ng schedule pwede kayong makipag-usap. Pag-usapan ninyo. Isisigaw nyo sa lansangan pati mga bata nga, may mga kasama nga sila mga kabataan dyan sa pagsisigaw-sigaw. Kaya sabi tuloy ng mga kabataan ano ba nangyari sa atin? Tapos yun, yung iba nga dyan marami naman kaya lang sumama dahil nababayaran talaga. Yun, totoo yun. Ano po ang sinasabi natin? Kung may reklamo kayo, put it in writing. Tapos may proper place. No? May proper place para pag-usapan. Kasi kung ganyan ang gagawin natin, hindi po yan ang tamang pamamaraan. Tama na noon ginagawa yan. Yung sa lansana, katulad nga ng ating mga katipunero noon, talagang diba? Kasi wala pang mga tamang lugar para pag-usapan. At wala po pwede tumanggap noon ng kanilang Pero ngayon, meron po tayong pamahalaan
Meron na, oo. No? Alam po naman natin na sa ngayon, meron pong ang ating hustisya ay gumagawa din naman, no? Existing naman ang justice dito sa ating bansa. Kaya po, dapat talaga in proper forum, no place, doon po natin dadalhin ang ating mga karainan. Hindi na pumunta sa mga lansangan para magsisigaw, gagawa kayo ng programa doon, pagkatapos sasabihin ninyo, puro kabulukan ng ating namamahala, ng ating pamahalaan. At paano natin mabibigyan ng solusyon? Di ba? Nananawagan tayo, hindi po para sa kaayusan, sa kapayapaan, pagkakaisa, kundi pagkakabahagi ng ating mga mamamayan. Nagtatanim po tayo ng galit sa ating mga kapwa para nang sa ganon magalit ang ating kapwa sa ating mga tagapamahala, lalo na sa ating Pangulo. Ano ang nangyayari sa ating bansa? Hindi ba? Wala nang pagkakaisa dahil nga sa mga ginagawa ninyo. Yes. Tayo. Yun ang correct ng ating Pangulo. Hindi nyo po ba napapansin ang ating Pangulo ngayon? Lahat ng mga kalaban niya dati sa politika, kasama na niya ngayon. Bakit? Kasi ang katwiran niya, ang kung sino man, kahit anong kulay ka pa, kahit anong lipi ka pa, basta't makatutulong ka, may kapasidad ka para makatulong para sa ikaunlad ng ating ekonomiya ng ating bansa, dito ka, welcome ka, kasi may katangian ka. Diba? yan. O nakita nyo, nandito na, si Recto, ano ba yan? Diba? Dati niyang kalaban yan, Recto. Nasa kanila. Yung dating pangalawang Pangulo, na si Leni Robredo, di ba pinupuntahan niya pa doon sa Bicol? Inasistihan niya, sinuportahan niya mga proyekto ng Bicol. Ibig sabihin, wala na talaga sa kanya yung mga kulay-kulay. Dapat lang naman kasi yon, kasi ang halalan, isang araw lang eh. Pagkatapos yan, dapat tapos na. Magsama-sama na para mapaunlad mo ang iyong bayan. Ganun naman talaga ang dapat eh. Wala eh. Iba yung mga ginagawa kasi nila. Pansarili. Kaya nga, yun ang ayoko sa politika eh. Kasi kahit anong gawin mong tama, hahanapan ka ng mga kalaban mo. Di ba? Ang ginagawa nga nila ngayon, no? Katulad nga niyan, napakadaming malalaking proyekto ng Panginoon na naipatupad, na kasalukuyan pa rin isinasagawa. Yun po, pagka yung proyekto, ito isang magandang katangian ng Pangulo. Yung proyekto na kanyang ipinagpatuloy lang, no? Na ito yung proyekto ng isang dating Pangulo. Kinikilala po niya ito, hindi po siya hindi na inaagaw. Yung kung sino yung merong proyekto na to, nagplano, hindi natapos, sinasabi po niya, ito po ay proyekto ni dating Pangulo, no? Ipinagpatuloy ko, ayan ngayon, tapos na. May mga ng ganyan, wala. Lahat. Wala. Di ba? Lahat ginagrab nila. Akin yan. Ganon talaga, Di ba? Katulad ng mga tulay na na ipatapos. Ito ang nagplano nito, ang nag-umpisa nito, dating Pangulong Duterte. Kung matapos yun, nung magkaroon na ng ribbon cutting sa kanyang pagbibigay ng pahayag, ay sinabi niya,
ito po, hindi ko po sarili ito. Ito ay dating proyekto ng dating Pangulong Duterte. Oo. Oo. Ng ganun. Wala. Ngayon lang. Ngayon lang, totoo yun. Totoo yun, ngayon talaga. Naku po. Pero hindi nila naririnig yun. Hindi nila narinig yung mga ganong salita ni BBM. Ayaw nga nila kasi pakinggan. Ayaw ng pakinggan. Ayaw nga nilang pansinin eh. Sa panahon ngayon pare, akala mo ba, pare, ang tulog ni BBM ngayon humugit kumulang 5 oras na lang ang kanyang tulog. Isang malaking bawas yan sa kanyang normal na pahinga bilang isang karaniwang tao, di ba? Oo. Bakit nakita mo naman ang itsura ngayon ng Pangulo? Dati, mas gwapo lang ng konti sa akin ngayon yan. Oo. Dati, di ba? Oo. Ako ngayon yan. O sana, biglang pare, biglang tumanda. Sa hirap pare, kasi sa lahat kasi talagang inaano niya. Hindi naman siya umiikot pare. Yun, hindi siya umiikot para sa pansarili. Umiikot siya para sa mamamayan. Sipin mo pare. Hindi naman biro kasi trabaho ng Pangulo eh. Naging yan eh, di ba pare? Maraming pipirmahan, yan, maraming didesisyonan, ganun yan, napakahirap. 24/7 ang trabaho niya. Wala nang halos na tulog. Sa lahat naman ng Pangulo, yan ang nakita mo talaga na hinahangaan ng buong bansa. Ating sa United Nations, katulad yan, United Nations, di iba't ibang bansa ang mga nandun, yung mga miyembro doon. Pero ang humanga at rumespeto sa ating Pangulo dahil sa kanyang mga binibitaw, ang mga pananalita, sa kanyang mensahe, na buong pagmamalaki niya, ipinagmamalaki niya ang Pilipino, ang Pilipinas, na hindi nagagawa ng mga dating naging Pangulo. Diba? So, kapag nagsasalita siya pare, yung talagang kung ano yung nasa puso niya. Wala siya paring binabasa kung basta kung ano yung nasa puso niya, ang kanyang sinasabi. Ganon siya, kahit na walang tulog pare yan, isipin mo, kung matulog na pare yan, 1:00 na o 1:30 ng madaling araw, tapos gigising ng 6:00, minsan wala pang 6:00. Di ba ganon pare ang niya? Kasi meron tayo kasi paring bubuit doon na nagkukwento. Kaya naaawa sila. BBM pare, ganon ang niya. Yun nga ang problema pare. Tapos pinagbibintangan pa pagbibintangan pa, naku po. Mario Joseph, maawa naman po kayo. Pagkasalita daw si BBM, hingi-hingi. Talaga naman. Ala. Sana, ang isipin po ninyo, kung paano tayo makakatulong. Yes. Yun ang importante sa lahat eh. Paano ka makatulong sa iyong kapwa? Hindi yung lagi kang sumisilip. Kasi kung paano ka kikita dito sa gulo na to. Ganun, marami nag-iisip kayong talaga dyan. Marami na nagmi-meeting. Paano ba natin to palalaguin? Paano ba natin sila dadayain? Gano'n naman ang ginagawa nila, naku po. May mga lahing Korean yan. Mga lahing Korean yan, pare. Lahing ano? Korean. Korean? Oo. Yung mga lahing Korean. Ito na, magkano Korean? Magkano Korean? Hoy, magkano Korean? Ganon yan. Ganon kasi ngayon eh. Kaya kapag kinausap ka, ganon kaagad. Yung kaagad sasabihin, magkano Korean? Pag hindi kayo nagkaintindihan, hindi mabubuo eh. Ganon eh. Diba? Yung nakasilungkot, bakit kinakailangan na puro pansariling kapakanan at kapakinabangan
ang iniisip ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, no? Yan. Tulad nga yan, no? Eto, bagamat masakit din na kasi Pilipino tayo Oo. na malaman natin na posible pong matuloy ang impeachment laban kay BP Sara Duterte dahil in substance po daw kasi yung mga ipinasang mga Oo. laban dito kay BP Sara. Nakakalungkot. Bakit? Aba, pangalawang pinakamataas at pinakamakapangyarihan ng ating bansa ay na darating po sa punto na maaaring mawala, no, ang kapangyarihan yun dahil po sa kanyang kakaharapin na kaso, yung impeachment trial. Talagang ganun. Kung ano ka, may kasalanan ka, talagang may paglilitis na mangyayari. Kaya lang, ako naman, kumbaga sana, okay lang sa akin yun, matuloy, okay, hindi, okay. Kasi dapat ang asikasuhin talaga nila na kailangan malaman pa rin ng mga tao, yung bang tungkol doon sa flood control project na parang wala nang alam kung ano nang nangyari. Ano bang nangyari na talaga roon? Ang flood control project, ayon nga sa ating Pangulo kasi, hindi dapat madaliin, no? Kasi talaga, imbestigahan mabuti, suriin mabuti, para nang sa ganun, huwag mawala ng silbi yung ginagawa niyang pag-expose ng yung ginawa niyang pag-expose niya, huwag mawala ng silbi. Dapat patuloy yan, na-imbestigahan mabuti, at ang may kasalanan dapat talagang managot. At yan, unti-unti naman na nagkakaroon na ng katibayan, may mga nabawi na, may mga na-recover na pera, no? At yun nga, mga ginagamit na ng DSWD at ng DepEd, yung mga nabawi na pera mula dyan sa anomalyan niya. Kaya, hinay-hinay lang, sabi ng Pangulo, huwag natin madaliin dahil baka mamaya mangyari mawalan ng saysay yung mga ginagawa natin dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kaya dapat talaga maging sabagay kasi yung kumbaga sana parang nainip na yung mga kababayan natin na katropang gulog dahil sa tagal kasi ng mga pag-iimbestiga. Tapos ngayon makakaano pa yun yung iniimbestigahan kasi sa tagal makakagawa pa ng paraan yun. Pare, ang dami nilang nakuhang pera. Panunuho lang nila yun sa grupo-grupo. Ito, guluhin nyo. Ito, guluhin. Kaya maraming nanggugulo pare dahil sa ganyan Kasi nagagamit yung pera nila Kaya, tuloy yun. Pare, di ba? Kita mo sa Senado, hindi magkasundo-sundo. Di ba? Hindi magkasundo-sundo. Kung sino yung maingay, pinakamaingay doon, siguro, yun ang pinakamagandang nakikita. Iba kasi yung nakukuha sa nakikita. Ganon. Okay. At ang gulog, marami pa sana tayo nga dapat na pag-uusapan ay wala na tayong oras sa araw na ito. Ituloy na lang natin ang ating programa sa Sabado na siguro, ano? Kasi kung gusto mo naman, bukas kasi ang schedule talaga natin, Martes, Huwebes at Sabado. Kaso lang, wala tayo kahapon dahil nga nagka-problema ang ating connection. Kung gusto mo, tuloy natin bukas sa tapos sa susunod na linggo na yung
na ilagay sa normal niyong Martes, Huwebes at Sabado. Kung meron tayo bukas para masabi natin sa mga tao kasi nag-iintay din sila eh. Hindi pwede tayo bukas dahil may meeting tayo bukas. Meron kami na dadaluhang pagpupulong bukas. Okay. Sige. Ako, sa Sabado na lang. Sabado. Sabado naman Oh. tayo. Okay. Okay. Okay mga kaibigan, maraming salamat at sana kahit papano ay napasaya namin kayo at mayroon kayong mga mahalagang impormasyon na nakuha dito sa palatuntunang Kulog at Kidlat. Ito ang inyong abang lingkod, Freddy Beles, Kidlat ng Bulacan. Oy, Parigoy, paalam na tayo. Alright, maraming salamat po sa lahat po ng umantatay sa ating pong palatuntunan para po sa araw na ito. At syempre, una sa lahat, ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil binigyan niya tayo Amen. ng pagkakataon, no? Lalo na kaming dalawa ng ating partner na si Freddy Kidlat Beles, no? At ako po naman ang inyong naging tagapaglingkod, naging kasangkapan din si Archie Senyor Latigo Jimenez ay nagpapasalamat din po sa inyong lahat. Sana po huwag kayong manghihinawa sa pagsubaybay sa aming palatuntunan. At sinisiguro po namin na marami po kayong malalaman, na makatutuhan ng mga balita at impormasyon na amin pong ihahatid sa inyo. Yan po ang amin pong advokasya na hindi po namin yan po pwedeng sirain at hindi namin po pwedeng kalimutan. Ang aming mapagsilbihan ng naaayon po sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po, magandang umaga at sana ang pag-ibig ang siyang laging sumapuso at sumaisip natin lahat. Ito po ang inyong mga abang lingkod, Kulog at Kidlat. Freddy. Lahat. Paalam po.